Actually, natopic ko na ito kahapon, kaya lang sabi ko kahapon, hindi natin kumpirmado. May mga balibalita na hindi talaga alam ni dating ni SOJ, hindi pala dati, kasalukuyan pa yung Secretary of Justice, Boying Rimulya, kumakalat kahapon na hindi niya alam. Wala siyang imprimatur. Ha? Kahapon sabi ko hindi pa natin kumpirmado pero lumabas yung balita na yan. At ayon kay Boying Rimulya, ipapa-atras niya yung mga yung ginawa. Ipapa-dismiss niya na yung kaso na yan kay Laila de Lima. Ha? Sabi ni Boying Rimulya, tinawagan niya na yung prosecutor general, mga kabunyog, at ininstruksyon niya na itigil ang kalukuhan. Tinawag niya talagang kalukuhan. Kalukuhan ng kanyang mga tao. Oh, yan mga kabunyog. Ngayong kumpirmado na yan ngayon, kaya inulit ko itong balitang ito, ang title na natin ngayon, kumpirmado. Walang imprimatur ni Rimulya ang ginawa kay de Lima ng DOJ prosecutors. Ayon sa kampo ng mga abogado ni dating Senadora Laila de Lima, kakasuhan nila at pwedeng isama yung mga prosecutors na yan na malisyusong nanggigipit ng talagang lantaran, garapalan ang panggigipit kay Laila de Lima. O yan mga kabunyog ang natin ngayon, ang mainit nating balita. Ito ipakita ko sa inyo, ipanood ko. Ito na yung diyan mga kabunyog, yung video. Last is about Secretary de Lima. She's being prosecuted rather. What's your stand as DOJ Secretary? I actually talked to the Prosecutor General this morning and told him to stop the foolishness of these people under us. Yeah. Because they're following a political agenda, not a legal agenda. Okay. So we will take over this and have it dismissed eventually. Last. O yan malinaw yun Nag-live ako ako tungkol sa topic na ito kasi at least ngayon mayroon na tayong video na konfirmado. Sabi ni Boying Rimulya, plinay ko kanina, napanood nyo, tinawagan niya na daw ang prosecutor general. Ang prosecutor general kasi, hawak niya lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas. Under niya yan. Ang DOJ kasi, ito, pinaliwanag ko na to pero magandang malaman din natin to. Ang prosecutors, mas kilala natin yan sa Pilipinas, ang tawag, mas kilala yan ng mga tao, piskal. Kaya minsan may nagsasabi sa akin, Attorney, bakit ayaw mong magpiskal? So, mas ang kilalang tawag sa atin, piskal. Pero ang talagang official na tawag diyan, prosecutor. Ngayon, ang prosecutor, akala ng marami pag sinabi mong piskal, under ng judge. Hindi po. Ang prosecutor ay part ng executive. 'Di ba mayroon tayong 3 branches ng gobyerno? Executive, legislative, judiciary. Ang prosecutor, hindi po yan under sa judiciary. Hindi yan part ng hudikatura. Hindi yan under ng Korte Suprema at hindi yan under ng judge. Ang prosecutor ay under sa DOJ, Department of Justice. Kasi ang pag-uusig, pag-uusig, ang pag-uusig ay gawaing ehekutibo. Ang taga-usig ay bahagi ng ehekutibo, DOJ, Department of Justice. Kaya yung mga taga-usig, yun, ang Tagalog ng prosecutor, taga-usig. Di ba? Prosecute, di taga-usig. Ang mga taga-usig ay under sa DOJ. Nag-a-appear sila sa korte. Sila yung taga-usig. Prosecutors. Ngayon, itong mga prosecutors sa buong Pilipinas, nasa ilalim siya ng Department of Justice. Ang pinakamataas na official ng prosecutor, hawak niya lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas, Prosecutor General.
Yung Prosecutor General ang nagre-report sa Department of Justice Secretary. At kung may instruction naman ang DOJ Secretary para sa mga prosecutors, dinadaan niya yan sa Prosecutor General. Oh. Kaya sabi kanina ni Boying Rimulya, yung pinanood natin, kinausap niya na daw ang Prosecutor General at sinabihan niyang i-stop na yung foolishness ng mga taong nasa ilalim namin. O yun. I have talked to the Prosecutor General and I have instructed him to stop the foolishness of the people under us. O, ganun ang eksaktong sinabi, ha? O, pakinggan uli natin. O, pakinggan uli. It's about Secretary De Lima. She's being prosecuted rather. What's your stand as DOJ Secretary? I actually talked to the Prosecutor General this morning and foreboding to stop the foolishness of these people under us. Yeah. Because they're following a political agenda, not a legal agenda. Okay. So we will take over this and have it dismissed eventually. O, yan malinaw na so gano'n, nakuha na natin. At least malinaw na dito. So ibig sabihin, yung mga prosecutors na humahawak sa kaso ni Leila de Lima, hindi pala alam ni Boying Rimulya yung ginawa ng mga yon. Ang tinutukoy natin, yung di ba? Na-acquit na si Leila. So dapat, na-acquit na si de Lima, dapat hindi na siya kinasuhan uli. Hindi na dinala sa Court of Appeals kasi double jeopardy na yan. Ang ginawa nila, sige, ginawa talaga nila, dinala pa sa Court of Appeals. Yung Court of Appeals naman, binalik na naman sa RTC. Pag-aralan daw uli yung desisyon, kumplituhin yung desisyon, kulang ng paliwanag. Ang ginawa ng RTC judge, naglabas na naman ng panibagong desisyon. Acquitted na naman, pangalawang acquittal na. Pangalawang acquittal na. Ang ginawa ng DOJ prosecutors na humahawak ng kaso ni Leila, nag-motion for reconsideration na naman. Doon, medyo na yun. Medyo grabe na yun. Kumbaga, kaya nga sabi ni Leila de Lima, nakakagalit na yun. Sabi ni Leila, ewan ko kung alam ito ni Secretary Boying Rimulya. Dapat itong mga prosecutors na ito, grabe na ang ginagawa nila. Yon. Tinanong si Boying Rimulya, ang sagot nga ni Boying, hindi niya alam yon. Kumbaga, tinawagan niya na daw yung mga prosecutors na yon. Tinawagan niya na raw yung Prosecutor General to stop the foolishness of these people under us. Yun ang sabi, I have talked to the Prosecutor General to stop the foolishness of these people under us. Yun. Kasi under naman talaga nila yung mga prosecutors na yan. Kaya lang, ang sa tingin ko kasi may gumagalaw na pwersa dyan, mga kabunyo. May gumagalaw na pwersa dyan. Ibig sabihin, nakatanim pa rin sa DOJ yung galamay ng mga Duterte. Nakatanim pa rin sa DOJ yung galamay ni Medardo Guevara. Nakatanim pa rin yung galamay ni Vitaliano Aguirre. Yan yun. Ngayon, ang kasi diyan, ang kalakaran diyan, hindi naman talaga nakikialam ang Secretary of Justice sa ginagawa ng mga prosecutors. Kasi naman yan, hindi nakakayanin yan ng Secretary of Justice. Hindi na yan kakayanin. Napakaraming prosecutors yan sa buong Pilipinas. Kung papakialaman pa yan ng Secretary of Justice. Kaya ang nangyari diyan, sariling diskarte yan ng mga prosecutors doon sa Muntinlupa. Sa bawat regional trial court kasi, may naka-assign na prosecutor dyan. Ngayon, yung mga prosecutors na naka-assign dyan, malamang posible, kontak pa rin yan ng mga tao ni Duterte. Posibleng may mga tao dyan si Vitaliano Aguirre, may mga tao dyan si Guevara, kasi mga dating sekretary ng DOJ yan. Gumalaw yung mga prosecutors na yan kasi alam naman nilang hindi naman sila papakialaman ng Secretary of Justice. Kaya lang, napaka-high profile na kaso ni Leila de Lima para hindi makuha ng atensyon ng publiko. Sa ginawa nilang yan dyan, imposibleng hindi yan makuha, malaman ng publiko ng napaka-controversial ng kaso ni Leila. Dapat inisip din nila dyan ng mga prosecutors na yan, papapasama ang DOJ dyan. Ayan. Hindi nila inisip yan.
Kaya sabi nga ni Boying Rimulya, I have talked to the Prosecutor General and I have instructed him to stop the foolishness of these people under us. Oh, ang linaw kinausap ko na ang Prosecutor General at pinapatigil ko na ang kalukuhan ng mga taong yan sa ilalim namin. Oh, kaya lang, dapat sa part ni Rimulya, ipakita niya na dinidisiplina niya yung mga prosecutors na yan. Dapat dinidisiplina niya yan. Oh, hindi lang yung talagang makita ng tao na para mabalik ang tiwala ng tao sa DOJ. Disiplinahin niya yan. Disiplinahin dapat ni Boying Rimulya yan. Ano yan? Hindi tama yung ginagawa ng mga yan. Garapalan. Kaya nga sabi ni dating Senadora Leila de Lima, hindi itong ginagawang ito sa akin, nakakagalit na ito. Kasi ang dami ng pinagdaanan ni Leila de Lima. Nakulong na ng pagkatagal-tagal tapos na-acquit na. Dapat sana hindi na sila nag-appeal kasi double jeopardy na yan. Anyway, nag-appeal talaga. Tapos inulit na naman, pangalawang acquittal na. Pangalawang acquittal. Nag-motion for reconsideration pa rin. O yan. Pero sabi ng abogado ni Leila de Lima, si Attorney Dino Dillon, pag-iisipan nila kung isasama sa kakasuhan yung mga prosecutors na yon. Pinag-iisipan nila. Kasi nag-decide na talaga sila Leila de Lima at ang kampo niya, nakakasuhan yung mga nasa likod ng malisyusong prosecution niya. Malisyuso dahil, ano ba yan? Kitang-kita mo naman yung malisya dyan eh. Yan yung dito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Magandang balita ito at na-confirm natin. Ang akala kasi natin, alam ni Boying Rimulya yan. Kaya nga nung nag-live ako niyan, ewan ko, sabi ko kung alam ito ni Boying Rimulya. Pero ngayon, confirmed natin hindi. Hindi. So dapat, ipakita ni Boying Rimulya na yung ginawa na yan ng mga prosecutors na yan, hindi pwede yan. Total, ginamit niya naman yung term na foolishness, kalukuhan. Ang sabi niya, itong mga taong ito ay may political agenda. Ang ginawa nila hindi legal, kundi political. So dapat ang gawin ni Boying dyan, kasuhan yung mga prosecutors na yan. O kaya administratively, bigyan ng sanctions. Bigyan ng sanctions yung mga... Kasi inamin niya mismo ni Boying Sabi niya, foolishness, kalukuhan. Pangalawa, yung mga prosecutors na yan may political agenda, hindi legal agenda. Pakinggan niyo uli yung sinabi niya na yon. Last is about Secretary de Lima. She's being prosecuted. What's your stand as DOJ Secretary? I actually talked to the Prosecutor General this morning and told him to stop the foolishness of these people under us. To stop the foolishness of these people under us. So inamin niya foolish, kalukuhan. Because they're following a political agenda, not a legal agenda. Yun because they are following a political agenda, not a legal agenda. Yun, malinaw na. Ganun naman pala Boying. Secretary of Justice Boying Rimulya, ganun naman pala, inamin mo, foolishness. Look, loko-loko yung mga mga tao sa ilalim mo sa DOJ na yan na gumawa kay Leila de Lima. Di kaso administratively. Yan. Pangalawa, inamin niya mismo na political agenda ang sinusunod nila, hindi legal. Ama lang na disiplinahin yung mga yan. Ipakita mo, Secretary of Justice Boying Rimulya. You mean business. Ano ka pa naman serious na contender sa pagka-ombudsman. Di ba? Ipakita mo na yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Boying, mas lalo kaming sasaludo sa iyo, Secretary of Justice Boying Rimulya. Ipakita mo yung totoong justice. Ano na yan Grabe na yung ginawa na yan. Tanggalin at kasuhan mo, Boying. Yan sabi ni Eli Joaquin. Boying, nasa likod mo kami. Ano nga, serious contender ka sa ombudsman. Ipakita mo na talagang ayaw mo ng mga kalukuhang ganyan. Inamin mo na Inamin mo na kalukuhan yung ginagawa nila. They were pursuing a political agenda, not legal agenda. Under mo naman yan, administratively, under mo yan. Mo na,
Makita namin. Pero si dating Senadora Leila de Lima at ang mga abogado niya nagsabi na kakasuhan nila. Kakasuhan. Tama yan. Maturuan ng leksyon yung mga prosecutors na yan. Ha? O, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Okay? O, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.